Hello po, we are the Group 1 and our topic is about the role of culture in a child's social development. So first, ano po ba yung culture or what is culture? Culture po is about arts, language, history, customs, and beliefs po. So, culture shapes a children's identity and social behavior. So, yung culture po ay yung pinagsama-samang kaugalian, wika, paniniwala, sining, kasaysayan at values ng isang grupo ng tao po. So, kasama dito yung both tangible and intangible. Yung tangible po, yung mga bagay na nakikita at nahahawakan po natin tulad ng pagkain at architecture. So, yung intangible naman po, yung mga bagay na di nakikita tulad ng tradition at social norms. So, malaking role po ng culture sa mga bata kasi po dito sila kumukuha ng identity at social behavior. Naapektuhan po nito yung kung anong values ang tinatanggap niya, paano niya titingnan ang sarili niya at kung paano po siya makikisalamuha sa ibang tao at sa mundo. One important part of culture is art. Through songs, dances, drawings, and crafts, children learn to express themselves creatively. Art connects them to their heritage and traditions, helping them feel proud of where they come from. By engaging in cultural arts, children develop not only their imagination but also their sense of belonging to a community. Language connects children to family and heritage. Ang wika ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Mother tongue, first learning tool. Mother tongue ay unang wika na natutunan ng isang bata sa loob ng bahay. Learning other language build respect and connection. Ang pag-aaral ng ibang mga wika ay nagbubukas ng ating kaisipan sa ibang kultura at mga pananaw. History and custom. Ang history o kasaysayan ay ang pag-aaral ng mga nakaraang pangyayari, lalo na sa mga gawain ng tao. Kabilang dito ang pagtuklas, pangongolekta, pag-oorganisa at pagtatanghal ng impormasyon tungkol sa mga pangyayari ito. Nagpapaalala sa mga bata ng kanilang mga pinagmulan, ang pag-aaral tungkol sa kanilang mga ninuno at kung saan sila nagmula ay tumutulong sa mga bata na bumuo ng personal na identity. Itinuturo ng kasaysayan sa mga bata ang mga tradisyon, value at paniniwala ng kanilang culture. Ang pag-unawa ng history ng kanilang bansa ay nagbibigay sa mga bata ng isang sense ng national pride at pagiging kabilang. Custom o kaugalian. Ang mga custom ay tradisyonal na malawakang tinatanggap na mga paraan ng pag-uugali o paggawa ng isang bagay sa specific na isang particular na society, place o panahon. Mga example, food, mga tradisyonal na pagkain at gawi sa pagkain. Example, adobo, kare-kare, sinigang. Clothing, tradisyonal na kasuotan na isinusuot sa mga okasyon. Mga example, baro at saya, malong, barong at Pilipiniana. Greetings, mga specific na paraan ng pagbati sa mga tao like pagyuko o pagkakamay, pagmamano at pagsabi ng po at opo. Celebration, mga pista opisyal at ritual na ipinagdiriwang ng isang community. Nagbibigay sa mga bata ng pakiramdam ng pagiging kabilang. Shared experience, ang pakikilahok sa mga custom ay lumilikha ng shared experience sa mga member ng pamilya at community. Pinalalakas sa mga custom ang pag-unawa ng isang bata sa kanilang cultural identity. Ang mga custom ay nagtataguyod ng panimulang pagkakaisa sa pamamagitan ng pagdadala ng mga tao at pagpapalakas ng mga ugnayan ng community. Ano nga ba pagkakaugnayan ng kasaysayan at kaugalian? Ang history ay nagbibigay ng background at context. Para sa mga custom, ang mga custom ay nagbibigay buhay sa history sa pamamagitan ng active participation
Sa pamamagitan ng history at custom, ang mga bata ay nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang sarili at sa kanilang place sa world. Ang pagpahalaga ng mga ito ay nagbibigay daan sa isang matibay na pundasyon ng isang identity at pagiging kabilang. Hello po, I'm Dorothea Banyaga. My topic is about belief and values. Belief guide children in knowing right from wrong. Ang mga paniniwala ay gumagabay sa mga bata sa pag-alam ng tama mula sa mali. Ang mga paniniwala ay parang gabay o tuntunin na tinuturo ng mga magulang at ng lipunan sa mga bata. Sa pamamagitan nito, natututo silang kilalanin kung ano ang tama at mali. For example po, kung tinuruan silang huwag magsinungaling, lumalaki silang alam na ang pagsasabi ng totoo ay tama at ang pagsisinungaling ay mali. Next po, values like respect, kindness, cooperation o bayanihan. Mga halaga tulad ng paggalang, kabaitan, kooperasyon o bayanihan. Ang mga halagang tulad ng paggalang, kabaitan at kooperasyon, bayanihan ay mga magandang asal na tinuturo sa mga bata para maging mabuting tao at miyembro ng lipunan. Una po, respect o paggalang. Ang pagpapakita ng magandang pakikitungo sa kapwa, lalo na sa matatanda. Halimbawa po yung pagsasabi ng po at opo. Next po ay kindness o kabaitan. Ang pagtulong at pagiging mabuti sa iba tulad ng pagbibigay ng pagkain sa nangangailangan. Halimbawa po yung pagbibigay ng pagkain po sa mga homeless people. Next po, kooperasyon o bayanihan. Pagtutulungan ng magkakapitbahay o magkakaibigan para sa isang layunin gaya ng pag-aayos ng kalsada o paglilinis ng paligid. Sa madaling salita po, tinutulungan ng mga halagang ito na ang mga bata na matutong makisama at magmahal sa kapwa. Next po, shape moral and social responsibility. Humuhubog sa responsibilidad sa moral at panlipunan. Ang mga halagang tulad ng paggalang, kabaitan at kooperasyon ay humuhubog sa responsibilidad ng isang tao. Ibig sabihin, tinutulungan nitong matutong gumawa ng tama at maging mabuting miyembro ng lipunan. Una po, sa moral na responsibilidad. Natututo ang bata kung paano kumilos ng may malasakit at tamang asal tulad ng pagiging tapat at mapagkumbaba. Isang halimbawa po ng moral na responsibilidad ay ang pagsasabi ng totoo kahit na ito ay mahirap gawin. Halimbawa na lang po, kapag ang isang bata ay nakabasag ng baso sa bahay at kahit natatakot siyang mapagalitan ay inaamin niya ito sa kanyang magulang. Ito ay nagpapakita ng pagiging tapat at pananagutan sa kanyang ginawa. Ang ganitong kilos po ay nagpapakita ng moral na integridad at sa pamamagitan nito natututo ang bata kung paano maging responsable sa kanyang mga aksyon at kung paano gumalang sa tama at mali. Next po sa panlipunang responsibilidad. Natututo siyan tumulong sa kapwa, makisama at magpakita ng malasakit sa komunidad. Isang halimbawa po niyan ng panlipunang responsibilidad ay ang pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad sa kanilang komunidad. Halimbawa po, ang isang bata ay tumutulong sa pamimigay ng relief goods sa mga kapitbahay na naapektuhan ng bagyo. Kahit na siya po ay maliit pa lamang, kasama niya ang kanyang pamilya sa pagtulong at pakikilahok sa mga gawain pangkomunidad. Sa ganitong paraan po, natututo ang bata na makisama, magmalasakit sa iba at gampanan ang kanyang tungkulin bilang bahagi ng lipunan. Sa madaling salita po, tinuturuan ang mga bata na maging responsable sa kanilang sarili at sa kapwa. Thank you. Good day, everyone.
My name is Judy Ann. The teacher's role. Integrate cultural stories, song, and games. Ibig sabihin nito ay sinasama ng guro ang mga kwento, musika at laro mula sa iba't ibang kultura sa kanilang mga aralin upang matuto ang mga estudyante habang nag-enjoy. Celebrate cultural events in class. Kinikilala at nakikibahagi ang mga guro sa mga kapistahan o tradisyon mula sa iba't ibang kultura sa loob ng silid-aralan. Encourage students to share their tradition. Ibig sabihin po dito, binibigyan ng guro ng pagkakataon ang mga estudyante na magkwento at magpakita ng kanilang sariling kaugalian gawin ng kanilang tradisyon. Respect and affirm diversity. Ibig sabihin nito, pinapahalagahan at tinatanggap ng guro ang lahat ng pagkakaiba ng mga estudyante at tinitiyak na lahat ay kabilang at pinapahalagahan.